May mga tao sa mundong ibabaw na nilamon na ng kasakiman at nagkukunwaring banal para lang makuha nila ang inaasam na kapangyarihan. Paano kung ikaw mismo ang mabiktima ng likas nilang kagalingan sa panlilinlang? Malalaman mo kaya ang katotohanan o habang buhay kang magiging bihag ng kasinungalingan? Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ang lahat, nais ko pong pasalamatan kayo, Sir Froy at Karine, sa pagpapaunlak ninyo sa kahilingan kong maibahagi sa inyong mga tagapakinig ang kwentong tunay na tumatak sa aking isipan. Nagdesisyon akong ipadala ito sa inyo dahil nakakasiguro akong mabibigyan ninyo ng buhay ang aking karanasan na naganap noong 1979 sa Zambales. Ang pangalan ko po pala ay Ponyo. 8 taong gulang pa lamang ako nang malaman ko na hindi ako tunay na anak ng kinikilala kong mga magulang na si Papa Isko at Mama Carol. Wala pa sana sila planong sabihin ito sa akin, ngunit ibinunyag na nila ang katotohanan nang makita ko ang litrato nila na buhat-buhat ang isang sanggol. At nang mapatanong ako kung ako ba yung batang yon, ay inamin nilang yun ang namatay nilang anak. Kahit na hindi ako nanggaling sa sinapupunan ni Mama Carol, ay itinuring naman nila akong parang sarili nilang dugo at laman. Kaya ninais ko ring masuklian ang pagmamahal nila sa pamamagitan ng pagiging mabuting anak sa kanila. Ginawa ko ang lahat ng paraan para mapasaya ko sila at maging proud sila sa akin. Layunin ko rin kasing sundan ng kanilang mga yapak, kaya ginalingan ko rin ang aking pag-aaral. Siya nga pala, parehong doktor ang aking mga magulang. Talagang hinangaan ko sila dahil sa kanilang dedikasyon at galing sa pagsalba ng buhay ng mga pasyente. Maliban sa trabaho nila bilang doktor, ay mga negosyante rin sila. Dahil sa kanilang hilig sa pagluluto at pagbibisikleta, ay naitayo nila ang kanilang bike shop at restaurant bago pa sila magpakasal at nagawa nilang palaguin ang mga ito. Kaya nung dumating ako sa buhay nila, ay naiparanas nila sa akin ang buhay na komportable at masagana na siyang lubos kong ipinagpasalamat. Unang-una sa ating Panginoon at pangalawa naman ay sa mga magulang ko. Taon-taon ay inaabangan ko ang Pasko. Ang pagdiriwang natin ng kapanganakan ni Jesus ay isa sa pinakamasaya at pinakapaborito kong kaganapan sa buong taon dahil kaarawan ko rin ito. Nakakagaan ng pakiramdam sariwain ang aking pagkabata na nagpapangiti sa akin hanggang ngayon. Para ba kasing ang buong mundo ay nakikipagdiwang din sa aking kaarawan. Napaka-inosente ko talaga noong mga panahong yon. Yung walang bahid ng kahit anong lungkot at sakit. Yung tipong makakita ka lang ng pampaskong dekorasyon at makarinig ng mga awit tungkol sa Pasko. Lalo na kung masaya kami magkakasama ng aking mga magulang, ay abot langit na ang kasiyahan ko. Ngunit alam kong hindi talaga December 25 ang araw ng kapanganakan ko. Wala kasing kahit sino man sa amin ang nakakaalam ng eksaktong petsa nito. Dumating ako sa buhay nila sa araw ng Pasko, kaya nagdesisyon silang ipagdiwang ang kaarawan ko tuwing Pasko. Dumating din sa punto na naging interesado na ako sa buong pagkatao ko. Kaya ilang beses din akong napatanong kung kilala ba nila ang totoo kong mga magulang. Paano nila ako nahanap at bakit ako inabandona ng mga magulang ko. Hindi nila sinagot ang mga katanungan ko dahil ang mahalaga raw ay ang kasalukuyan. Hindi ko na raw dapat ungkatin ang nakaraan para mapagtuunan ko ng pansin ang buhay ko ngayon. Sa isip ko noon, kaya siguro hindi nila masabi ang katotohanan sa akin dahil masalimuot ang buhay ko noon at ayaw na nila ako masaktan pa. Nauunawaan ko naman na pinoprotektahan lang nila ako sa kung anong pwedeng makasakit pa sa akin. Kaya sinunod ko na lang sila at pinilit kong alisin sa isipan ko ang katotohanan sa pagkatao ko. Ilang araw bago sumapit ang Pasko, ay abala na kami sa paghahanda dahil bibisita ang ilang kaibigan at kapamilya sa aming bahay at doon na sila makikipasko sa amin. Anak,
Pakitawag naman sina Mang Gaspar para makapagmerienda muna. Sige po pa, sandali lang. Mang Gaspar, pasok po muna kayo dito. Merienda daw po muna. Sige, Ponyo. Tapos na rin kami magayos. Salamat Pagpasok ni na Mang Gaspar at Bonnie na aming mga hardinero, kasama ang ilang mga kapitbahay namin, ay inalok ko agad sila ng lutong pansit at pritong manok ni Nanay Carol. May nakalatag din na orange juice, buko salad at tinapay sa aming lamesa. Salamat, Ma'am Carol. Sir Isko, sa pamerienda nyo. Napakasarap nyo po talaga magluto. Busog na busog kami. Walang anuman, Gaspar. Pag-uwi kayo nito mamaya para hindi na kayo magluluto sa gabi. Pwede nyo na rin itong panghapunan. Oo nga, Mang Gaspar. Ipagbabalot kita mamaya. Dadabihin ko na para siguradong hindi kayo magugutom. Nang matapos kaming kumain, ay dumiretso na ako sa kusina para ipagbalot sila ng may babaon pa uwi. Wala pang 5 minuto ay narinig kong nagmamadaling umalis si Mang Bonnie dahil susunduin niya pa raw ang kanyang anak sa eskwelahan, kaya hindi ko na naibigay ang binalot kong pagkain para sa kanya. Lalabas na sana ako nang biglang nag-usap sina Papa at Mang Gaspar na parabang nagkokomprontahan. Sa pagkakataong ito'y lumabas ang pagiging mausisa ko, kaya nanatili na lang muna ako sa loob ng kusina para makinig sa usapan nila. Alam ko kasing kapag nagpakita na ako sa kanila ay titigil sila sa kung anuman ang kanilang pinag-uusapan. Nalalapit na ang oras na pagkuha ko sa kanya, Isko. Sana'y tumupad ka sa usapan. Gaspar, napamahal na kasi kami. Hindi ko alam kung kakayanin namin. Lintik, umayos ka. Huwag niyong sirain ang tiwalang ibinigay ko sa inyo. Natigilan ako sa mga narinig ko sa kanila. Noon ko lang kasi narinig si Mang Gaspar na nagsalita ng ganon. Kilala ko siyang bilang isang napakabait na tao, kaya labis akong nagulat sa mga lumabas na salita sa kanyang bibig. Ngunit hindi na lamang ako nagpahalata at dumiretso na ako papunta sa kanila para maibigay ang pabaon at makapagpaalam na rin kay Mang Gaspar. Pagkaalis ni Mang Gaspar, ay tinanong ko agad si Papa kung may problema ba sila ni Mang Gaspar. Wala naman daw akong dapat alalahanin dahil tungkol lang naman daw sa trabaho ang pinag-uusapan nila. Hindi na ako nag-isip pa ng kung ano-ano at ibinaling ko na lang ang aking atensyon sa pagbabalot ng mga ireregalo namin sa aming mga bisita. Araw ng Pasko, bandang 8:00 ng umaga, ay abala kaming lahat ni na Papa na mag-asikaso para sa Pasko at sa aking kaarawan. Sinigurado naming maaliwalas ang paligid at maraming pagkain para sa amin at mga bisita. Ang mga pinsan ko naman, anak ng mga kapatid ni na Mama at Papa, ay nagdala ng gitara, keyboard at beatbox para kami ay makapagkantahan at sayawan. Naganda rin kami ng mga palaro para mabuhayan kami lahat. Ponyo, samahan mo muna mga pinsan mo sa hardin, no? Maglaro muna kayo at nang may pag-uusapan kaming importante na natitulari mo. Sige pa, tawagin niyo lang po kami kapag kakain na. Excited na rin kaming mananghalian eh. Sige anak, diyan lang kayo sa hardin ha. Huwag kayong lalabas. Sige na, mag-enjoy kayo. Sinamahan ko munang maglaro ang mga bulinggit kong pinsan para may magbabantay na rin sa kanila. Napakasaya ko talaga ng mga oras na yon dahil hindi kami nabagot sa aming mga laro tulad ng patintero, habulan, taguan, tumbang preso at kung ano-ano pang larong pambata. Pagkatapos ng 2 oras ng paglalaro ay handa na ang lahat para kumain. Kaya pumasok na kami sa bahay para namnamin ang masasarap na pagkain na hinanda ni Nanay Carol. At nang busog na kaming lahat, ay naghanda na ang mga pinsan kong musikero para tugtugan at kantahan kami. Ang mga tiyahin at tiyuhin naman namin ay sabay-sabay umindak hanggang sa hingalin sila ng dahil sa pagod. Napuno ng tawanan at kulitan ang buong maghapon hanggang sumapit na ang gabi. Bago nagsipag-uwian ang aming mga bisita, ay naghapunan muna kami. Utol, maraming salamat sa pag-imbita mo sa amin ha.
Ay, siya nga pala. Happy birthday, Ponyo. Tanggapin mo itong regalo namin sa'yo. Wow, thank you po, Tito Larry. Eh, walang anuman, Tol. Salamat din sa pagbisita, ha. Talaga namang napakasaya ng buong araw natin. Oh, paano? Sa bagong taon ulit, ha? Oo, sige, Tol. Doon naman tayo sa bahay namin magsama-sama para sa bagong taon. Ayos. Sige, kami naman pupunta sa inyo. O siya, sabay-sabay na kaming aalis, ha. Magkita-kita na lang tayo ulit. Merry Christmas! O, ingat kayo sa daan, ha. Merry Christmas din. God bless. Bye-bye po, Tito Larry. Merry Christmas! Pagod na pagod ang katawang lupa ko noong gabing yon. Ngunit kailangan ko pa rin ituloy ang aming panata. Tuwing Pasko kasi ay naglilibot kami ng pamilya ko sa aming lugar para magpakain ng mga aso at pusa, pati na rin ng mga pulubi na makikita namin sa kalsada. Kaya pagkatapos naming mag-ayos sa bahay, ay lumabas kami para magbahagi ng biyaya sa amin ng ating Diyos may kapal. Paglabas pa lang namin, ay nakaabang na ang mga aso at pusa sa amin. Tila alam na nila ang ginagawa namin tuwing Pasko at Bagong Taon. Kaya sinigurado namin na marami kaming daladalang pagkain para sa lahat ng mabibigyan namin ay mabubusog. Maya-maya ay nakita kong may binubugaw na pusa ang kapitbahay namin. Shoo! Shoo! Malis ka rito! Balas kang pusa ka! Ay, huwag niyo naman pong batuhin yung pusa. Wala naman siya ginagawang masama sa inyo. Napadaan lang naman siya sa harap nyo. Aba, wag mo nga akong pakialaman. Kita mong itim na pusa yan kaya malas yan. Di yan pwedeng tumabak sa teritoryo ko. Sige ho. Ako na pong bahala sa kanya. Sana lang po sa susunod huwag kayong mananakit ng kahit sino man. Lalo na kung walang kalaban-laban sa inyo. Merry Christmas na lang po. Hindi ko na hinintay pa ang sagot ng aming kapitbahay at binuhat ko na ang itim na pusa para makalayo na kami. Lumapit ako agad kay Papa para mabigyan na namin ng pusa ng pagkain at tubig. Naalala ko na parating tinataboy ng ibang kapitbahay namin ang itim na pusang yon. Kaya tuwing nakikita ko ang ganoong pangyayari ay binubuhat ko at inilalayo ko na lang ang pusang yon kaysa masaktan pa siya. Ilang taon na rin namin ginagawa ang pagpapakain sa mga gumagalang aso at pusa. Wala pa ako sa buhay ng mga magulang ko. Ayon sa mga sabi-sabi, ay kaya raw masagana at masaya ang buhay namin dahil sa panata namin yon. Ngunit may dalaman silang swerte o wala, ay hindi pa rin kami nagbintis sa pagpapakain sa kanila tuwing Pasko at Bagong Taon. At pati na rin kapag may mga dumadayang aso at pusa sa amin, ay inaalagaan din namin sila. Sa katunayan pa nga niyan mayroong nakalaan na maliit na bahay para sa kanila sa labas lamang ng aming tahanan para meron silang matutuluyan kahit panandalian lamang. Hindi namin sila tinatali o ikinukulong. Libre lang silang bumisita sa amin kung nanaisin nila. Nakakatuwa nga dahil napakaamo ng mga aso at pusa na bumibisita sa amin. Gusto man namin silang kupkupin lahat ay hindi namin kakayanin dahil sa dami nila at limitadong espasyo ng aming lugar. Isa pa'y, pagkatapos naman nilang makikain at makiinom, ay agad naman silang umaalis. Malambot man ang aming mga puso sa kanila, ay talagang nag-iingat rin kami. Iniiwasan namin na makagat o malawayan nila kami dahil posibleng sakit at rabies na maipasa nila sa amin. Ngunit sa pagkakataon na buhat ko na ang pusa, ay hinaplos ko ang kanyang ulo habang kumakain. Mabuti naman at maamo rin siya. Kumain ka lang dyan, Miming. Magpakabusog ka. Aba, marunong ka palang sumagot ha. Anong ibig sabihin mo niyan? Punta ka na lang dito sa amin kapag nagugutom ka ha. Natuwa ako sa interaksyon namin ng pusa dahil para bang naiintindihan niya ang mga sinabi ko at talagang sumagot naman talaga siya. Nang makauwi na kami sa bahay, ay dumiretso na agad ako sa kwarto para makapagpahinga na. Pare-pareho kaming pagod noong gabing yon, kaya napabulagta agad ako at wala pa atang 1 minuto ay nakatulog na ako.
Bigla akong naalimpungatan dahil sa usok na naamoy ko. At nang mapagtanto kong may kung anong nasusunog sa labas ng aking kwarto, ay agad akong bumangon para tignan ito. Paglabas ko, ay bumungad sa akin ang palaki ng palaking sunog, kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng sandali at pumunta na agad ako sa kwarto ni na Papa. Pero sa kasamaang palad ay kumalat na ang apoy, kaya hirap na silang makalabas pa. Ponyo! Anak! Umalis ka na! Iligtas mo sarili mo! Huwag mo na kaming alalahanin pa! Kaya mo yan, anak! Alam naming matapang ka! Paano po kayo? Tutulungan ko po kayo makalabas! Anak, makinig ka sa akin. Wala nang oras kaya lumabas ka na bago pa tuloy masunog ang buong bahay natin. Pero Papa, mahal na mahal ka namin, anak! Alis na! Sa pagkakataong ito'y hindi na ako makahinga dahil sa usok ng nalanghap ko at nanghina na rin ang katawan ko. Ngunit sa kabila nito ay rinig ko ang nakakagimbal na hagulgol at sigawan ng aking mga magulang. Napakasakit matunghayan ng pakonti-konting inuubos ng apoy ang kanilang buhay. Kaya hiniling ko rin na sana kasama rin nila akong lilisan sa mundong ito at magkita-kita na lamang kami sa langit. Pero alam kong mas gugustuhin nila na ipagpatuloy ko ang aking buhay. Kaya sinubukan ko pa rin lumaban para sa sarili ko at sa kanila. Sa totoo lang, noong wala na akong makitang daan palabas, ay susuko na sana ako. Nang biglang nakita kong papalapit sa akin ang pusang itim na tinulungan ko. Bago pa ako tuluyang mawalan ng malay, ay sinundan ko ang pusa. Hindi ko na alam kung paano ko pa isasalba ang sarili ko noon. Kaya nagbakasakali na lang akong may alam na daan ng pusa. Ramdam ko rin kasing hinihikayat niya akong sumunod sa kanya at kung may sinong bumulong sa akin, napagkatiwalaan ko lamang ang pusa. Kaya yun ang ginawa ko. Kinaumagahan, nagising ako sa hindi pamilyar na lugar. Gising ka na pala, Ponyo. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Sina Papa at Mama po. Hindi po... Ikinalulungkot ko nangyari sa inyo, Ponyo. Andito lang ako handang tumulong sa'yo. Salamat po, Mang Gaspar. Magpahinga ka muna, ha? Ipaghahanda lang kita na makakain mo. Hindi ko pa rin talaga maproseso ng lubusan na wala na ang aking mga kinikilalang magulang. Ang hirap tanggapin na sa isang iglap lamang ay maglalaho na lamang sila nang hindi ko man lang sila nayakap at nasabi kung gaano ko sila kamahal sa mga huling sandali nila. Mabuti na lamang at inalayan ako ni Mang Gaspar sa madilim na kaganapan ng aking buhay. Pero nalito ako kung paano ako napunta sa tahanan ni Mang Gaspar. Ang huling natatandaan ko kasi ay noong tumatakas ako kasama ang pusang itim. Maliban doon ay wala na akong maalala. Kaya nagdesisyon akong linawin ang nangyari kay Mang Gaspar. Nang magkaharap na kami sa hapagkainan, ay ikinuwento niya kung paano ako napunta sa bahay niya. Malamang nagtataka ka kung bakit ka nandito. Pumunta ako sa inyo kagabi dahil may mga gamit pa akong naiwan sa bahay niyo. Hindi ko na napagpabukas pa kasi masama ang pakiramdam ko at kailangan kong makainom ng gamot. Kaya kahit 10 oras na ng gabi, ay nagbakasakali akong makuha ang mga gamit ko. At pagdating ko sa inyo nakita kong tinutupok na ng apoy ang bahay ninyo. Agad naman akong humingi ng tulong sa mga taga-roon para tumawag ng bombero. Ngunit ang tagal nilang dumating, kaya nagdesisyon akong pasukin na ang bahay ninyo para iligtas sana kayong lahat. Ngunit pagdating ko sa loob nakita kitang nakahandusay malapit sa kwarto ng mga magulang mo. Hindi na ako nagdalawang isip pa at inagapan na kita. Maraming salamat po, Mang Gaspar. Hindi niyo po ako pinabayaan. Mabuti na lang din po at walang masamang nangyari sa inyo. Salamat sa Diyos. Walang anuman, Ponyo. Para na rin kitang anak kaya kahit ano pang mangyari ay ililigtas talaga kita. Siya nga po pala. May nakita po ba kayong pusang itim sa loob ng bahay? Wala naman. Bakit? Parang may
umalalay rin po kasi sa akin pusa kagabi. Baka guni-guni mo lang yon. Kumain ka ng marami dyan at mamaya'y pupuntahan natin ang mga kamag-anak mo na malapit dito sa lugar natin. Tumango na lang ako. Kahit na may pagkalito ako dahil sigurado akong nakita ko talaga ang pusang itim kagabi. Tinulungan niya pa ako. Ngunit hinayaan ko na lang yun dahil masyadong masakit ang nangyari para sa akin para pagtuunan pa ng pansin ang pusang yun. Noong pagkakataon na yon, ay hindi ko nga alam kung ano ang mangyayari sa akin dahil sa pagkawala ng aking mga magulang. Pagkatapos naming mag-almusal, ay nagbihis na ako at nagtungo na kami sa tahanan ni Tito Larry. Ponyo! Oh, Diyos ko! Salamat at ligtas ka! Akala ko kung napaano ko na. Oo nga po. Pero sana nakaligtas din pati magulang ko. Siya nga po pala si Mang Gaspar, hardinero namin. Mabuti na lang at nagpunta siya sa bahay kagabi. Kasi kung hindi, siguradong wala na rin po ako. Siya po nagligtas sa akin, Tito Larry. Ah, ganun ba? Kung ganun maraming salamat sa iyo, Gaspar. Utang namin sa iyo ang buhay ni Ponyo. Pasok po muna kayo. Magkape tayo. Walang anuman. Malaki na rin ang naitulong sa akin ng mga magulang ni Ponyo. Kaya tama lang din na suklian ko ang kabutihan nila sa pamamagitan ng pagligtas kay Ponyo. Pinapasok na kami ni Tito Larry upang mapag-usapan ang kalunos-lunos na pangyayari sa aking buhay. Naitanong niya kung paano nagsimula ang sunog. Ngunit wala akong maisagot dahil wala naman talaga akong alam sa nangyari. Wala akong kaide-ideya sa totoong nangyari. Pero marahil ay nang dahil sa pagod namin ay may nakaligtaan kaming patayin sa mga gamit namin na posibleng pinagmulan ng sunog. Hindi nakampante si Tito Larry dahil posible raw na hindi lang basta aksidente ang nangyari at marami ang naiinggit sa pamilya namin. Kaya nagdesisyon siyang paimbestigahan ang naganap na sunog sa amin. Pagkatapos ng usapan namin tungkol sa sunog, ay sinabi sa akin ni Tito Larry na bukas ang tahanan niya para sa akin at pwedeng sa kanya na ako tumira. Ngunit nahiya ako sa kanya dahil hindi naman talaga ako malapit sa kanya. Halos tuwing Pasko at bagong taon ko lang talaga siya nakikita. Gusto ko po sana kaso baka nakakasagabal lang ako sa inyo. Ayoko pong maging pabigat sa inyong pamilya. Nako, wag mo isipin yan, Ponyo. Hindi ka man namin kadugo, ay mahal ka namin at kapamilya ang turing namin sa'yo. Pagpasensyahan mo na lang kami kung sakaling may mga araw na halos hindi kami makakauwi. Alam mo naman na abala rin kami sa mga trabaho namin. Pasensya na kung sasabat ako sa usapan ninyo. Pwede namang sa akin na lang muna tumira si Ponyo kung sakaling magiging abala kayo sa trabaho. Sa sitwasyon niya kasi ngayon, ay kailangan na lagi rin siyang may karamay. Mahirap ang pinagdadaanan ng bata ngayon. Ayos yung ideya mo, Gaspar. Napakarami ko kasing pinagkakaabalahan ngayon. Kaya maaring mawalan talaga ako ng oras para kay Ponyo. Ganito na lang ha. Bibisita na lang ako sa inyo. At pwede na kayo pumunta dito sa bahay kapag may kailangan kayo. Babayaran na lang kita sa pagpapatira at pag-aalaga mo kay Ponyo. Kayo po masusunod. Malaking tulong din yan sa akin ngayon dahil wala na akong trabaho. Mahirap pa man din makahanap ng pagkakakitaan ngayon. Eto, paunang bayad ito. Bumili kayo ng mga pangangailangan ninyo ha. Tungkol sa mga naiwang negosyo ng mga magulang ko, nabanggit ni Tito Larry na siya na muna ang mamamahala at magpapatakbo rito. Sa kanya raw kasi ito ipinagkatiwala ng mga magulang ko kung sakaling may mangyaring masama sa kanila. Nagtaka nga raw si Tito Larry dahil ibinilin daw ako ni Papa sa kanya noong huling pag-uusap nila na para bang namamaalam na si Papa. Kaya naisip niyang paimbestigahan ang sunog na nangyari. Sigurado rin naman akong kayang-kaya ni Tito patakbuhin ito dahil katulong na rin siya ni na Papa noon pa man. Bago raw mapunta sa akin ang mga negosyo, ay ihahanda niya muna ako para malaman ko ang pasikot-sikot sa pagpapatakbo at pamamahala sa mga ito. Sa pagkakataon na yun ay kakailanganin ko muna ang tulong niya. Ang kikitain naman daw ay ibibigay niya sa akin para matuto na rin akong humawak ng malaking pera. Ako na raw ang bahala kung saan ko ito gagamitin.
ipapaalam niya rin daw sa akin kapag kukunin niya ang parte niya sa kita namin. At huwag ko raw alalahanin ang ibabayad kay Mang Gaspar dahil sa sariling bulsa niya raw ito kukunin. Gusto niya rin daw na makapag-ipon ako para sa aking sarili. Sang-ayon ka ba sa desisyon namin, Ponyo? Ayos lang ba sa'yo na kay Mang Gaspar ka muna tumira? Sa totoo lang, ay may kung anong mabigat na damdamin ko sa pagtira kay Mang Gaspar. Ngunit nararapat lang na tulungan namin siya na magkaroon ulit ng pagkakakitaan dahil sa pagliligtas niya sa akin. Kaya't pumayag na rin ako sa gusto nilang mangyari. Ayos na rin daw yun para daw mapaglaanan daw ni Tito Larry ng oras ang investigasyon dahil sa kagustuhan niyang malaman ang totoong nangyari. Pagkatapos ng 2 oras ay natapos na ang pag-uusap namin at nagdesisyon na kaming umalis na. Ngunit nakiusap ako kay Mang Gaspar na dumaan muna sa nasunog naming bahay bago kami umuwi. Kahit masakit, ay gusto ko pa rin makita yon dahil kahit papaano ay siguradong mararamdaman ko ang presensya ng mga magulang ko. Nang makita ko ang lugar kung saan ako lumaki at saan kami bumuo ng magagandang alaala ng mga magulang ko, ay hindi ko na napigilan ang aking paghagulgol. Napakasakit na sa isang iglap lang ay nawala sa akin ang mga nagparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Nangako ako sa kanila at sa sarili kong kahit wala na sila sa mundong ito, ay sila pa rin ang inspirasyon ko sa pagtupad ng aking mga pangarap. Alam kong magiging masaya sila kapag nakaramdam ulit ako ng totoong kasiyahan balang araw. Uuwi na sana kami nang biglang nagpakita sa akin ang pusang itim na nakaupo lamang sa tapat ng nasunog naming bahay na para bang inaabangan niya ang muling pagkikita namin. Oh, Mingming! Bakit nandito ka? Hindi ka pa kumakain, no? Kawawa ka naman. Meow. Ibinigay ko sa kanya ang binili naming puto at nang matapos na siyang kumain ay umalis na rin kami. Kaso napansin kong sumusunod-sunod siya sa akin kaya naisip kong bigyan ulit siya ng pagkain at tubig kasi baka gutom pa siya. Ngunit ganun pa rin. Pagkatapos niyang kumain ay muli siyang bumuntot sa amin. Kaya nagdesisyon na akong kausapin si Mang Gaspar. Mang Gaspar, okay lang po bang iuwi natin itong pusa? Ito po yung pusa na palagi kong pinapakain. Nakakaawa naman pong iiwan ko siya rito. Lagi siyang tinataboy ng mga tao dahil sa kulay niya. Ah, sige, pwede naman. Sigurado ka ba maamo yan at kaya mo yung alagaan? Baka naman mamaya ay kagatin tayo niyan, mahirap na. Opo, kayang-kaya po. Napakaamo po dito sa amin kaya siguradong hindi siya magiging sakit ng ulo sa atin. Pumayag na rin si Mang Gaspar kaya sama-sama na kaming umuwi. Pagdating namin ay dumiretso muna ako sa kwarto kung saan ako nagising. Hinayaan na muna ako ni Mang Gaspar na maproseso ang lahat ng nangyari at makapagluksa. Isinama ko na rin ang pusa ko para hindi rin isipin ni Mang Gaspar na pababayaan ko ang pusa. Pag upo ko sa kama, ay natulala lang ako. Bumabalik-balik sa aking isipan ang nangyari sa amin, kaya hindi ko mapigilang lumuha. Maya-maya ay biglang lumapit sa akin ang pusa at naupo sa hita ko. Marahil ay nararamdaman niya ang pagdadalamhati ko at nais niya akong damayan para gumaan kahit papaano ang damdamin ko. Maraming salamat ha. Kahit hindi ka nakakapagsalita, ramdam kong pag-aalala mo sa akin. At ngayon po sana kita, bibigyan na kita ng pangalan. Simula ngayon, tatawagin na kitang Timo. Ayos ba yun sa'yo? Sumagot naman siya sa pamamagitan ng pagngiyaw na para bang sumasang-ayon at nagugustuhan niya ang ipinangalan ko sa kanya. Maya-maya lamang ay nakaramdam ako ng antok kaya umidlip muna ako habang yakap-yakap ko si Timo. Bandang 5:00 ng hapon ay nagising na kami kaya lumabas na rin kami. Naisip ko kasing pakainin siya. Sakto naman at naghanda na ng panghapunan si Mang Gaspar kaya tinulungan ko na rin siya at nang matapos kami magluto ay kumain na rin agad kami. Kinausap ako ni Mang Gaspar tungkol sa aking pag-aaral. Ilang linggo na lang din kasi ay magpapasukan na.
Kaya nabanggit niya na kailangan naming bumili ng aking mga gamit kinabukasan. Magbabagong taon din noon, kaya tinanong niya ako kung anong mga pagkain daw ang gusto kong ihanda namin. Dalhin daw namin ang mga lulutuing pagkain namin kina Tito Larry at doon na kami magbabagong taon. Sumang-ayon naman ako sa mga ideya ni Mang Gaspar. Ramdam ko rin naman kasi na nais niya lang maging komportable ako sa kanya, kaya talagang inaasikaso niya ako. Lumipas ang ilang araw na halos ayaw ko nang bumangon tuwing umaga. Nahirapan ako magpatuloy sa buhay dahil paulit-ulit lang sa utak ko ang nangyari sa akin. Ngunit mabuti na lamang at nandyan si Mang Gaspar para kumbinsihin akong huwag mawalan ng pag-asa dahil siguradong mapapabuti ko pa rin ang aking buhay sa kabila ng unos na dumating sa akin. Kaya para maiwasan kong mag-isip ng negatibo, ay binigyan niya ako ng pagkakaabalahan at tinuruan niya rin ako kung paano maging isang hardinero. Itinukan niya rin sa akin ang ilang gawaing bahay at binili niya ako ng mga libro para hindi ako mabagot sa bahay. Pagkatapos ng bagong taon, ay inihanda ko na ang aking sarili sa pagpasok sa eskwela. At isang araw bago ang pasukan, habang naglilinis ako ng kwarto ko, ay nakita kong may mga nalagas na balahibo si Timo sa kama ko. Kakaiba ang nangyaring yun dahil madalas ay balahibo ang nalalagas sa kanya. Kaya hindi ko itinapon ang mga yon at itinabi ko na lamang. Habang abala ako sa pag-aayos ng aking mga gamit, ay bigla akong tinawag ni Mang Gaspar upang kausapin. May mahalaga raw siyang sasabihin sa akin. Ponyo, sa tingin ko'y ito na ang tamang pagkakataon para sabihin ko sa iyong katotohanan. Mang Gaspar, tungkol saan po ba ito? Alam kong hindi ka talaga kadugo ng mga kinilala mong mga magulang. Ipinaampun kita sa kanila nung sanggol ka pa labang, noong wala pa akong kakayahan maging isang mabuting ama sa'yo at buhayin ka. Mang Gaspar, hindi po magandang biro yan. Makinig ka sa akin, Ponyo. Nang mamatay ang totoo mong ina, ay naging miserable ang buhay ko. Kaya nagdesisyon akong ipamigay ka sa mga taong sigurado akong mabibigyan ka ng marangya at masayang buhay. At higit sa lahat, ay mamahalin ka ng parang sarili nilang anak. Sa halos araw-araw na pagsubaybay ko kay Isko at Carol, ay nakita kong kayang-kaya nilang gampanan ang pagiging mabubuting magulang. Ayokong madamay ka sa pagiging miserable ko, kaya't ibinigay kita sa kanila. Kung alam mo lang kung gaano ko kalugmok nang mawala sa akin ang pinakamamahal kong babae, sana'y mapatawad mo ako, anak. Nablangko ako sa mga narinig ko at ilang minuto akong hindi umimik. Hindi ko lubos akalain na buhay pa pala ang totoo kong ama. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman sa puntong yon. Kaya nakinig na lang ako sa karagdagang mga sinabi ni Mang Gaspar. Kailangan mo ring malaman ang dahilan ng pagkamatay ng iyong ina. Hindi siya nagkasakit o naaksidente. Pinatay siya ng lalaking nagtangkang sumira sa relasyon namin. Isang antingerong napakalaki ng galit sa mga aswang. Oo, tama ang narinig mo. Aswang. Isang aswang ang iyong ina. Walang awa siyang pinaslang ng hayop na antingerong yon kahit wala namang ginagawang masama ang iyong ina. Kahit isang aswang ang ina mo, ay hindi siya tumikim ng laman ng tao dahil ninais niyang mamuhay bilang isang normal na tao katulad ko. Sa katunayan nga ay napakabuti pa nga ng ina mo dahil kinupkup niya ako noong kailangan ko ng tulong. Kaya nais ko ring malaman mo na nananalaytay rin sa iyo ang dugo ng pagiging mabuting aswang. Napaisip ako. Kaya pala may mga pagkakataon na kahit kumain ako ng napakarami ay hindi pa rin mapawi ang gutom ko. Dahil siguro ito sa pagkaaswang ko. Sa totoo lang ay hindi ako naniniwala agad sa mga sinabi niya. Ngunit nang mabanggit niya ang tungkol sa aswang kong ina, ay kahit papaano'y nakumbinsin niya na ako. Alam ko rin kasi sa sarili ko na noon pa may kakaiba na talaga sa akin. Kilala mo po ba ang pumatay kay nanay? Oo, anak.
At pakalat-kalat pa rin siya hanggang ngayon. Pumapatay siya ng mga inosenteng aswang dahil sa baluktot niyang pag-iisip. Kaya sa tingin ko ay dapat mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng iyong ina. Kailangan natin siyang ipaghiganti at wakasan na ang kasamaan ng antingerong yon. Paano po natin yung gagawin? Paghahandaan natin ang pagtutuos ninyo. Ikaw ang papatay sa lalaking yon. Tama lang na mamatay na siya dahil marami na siyang nabiktima. At alam ko marami pa siyang bibiktimahin kung hindi natin siya pipigilan. Habang kami ay nag-uusap ni Mang Gaspar, ay bigla na lamang ngumiyaw ng napakalakas si Timo. Walang tigil ang pagngiyaw niya na nakakuha ng aking atensyon. Kaya nilapitan ko siya para tignan kung may masakit ba siyang nararamdaman o kung gutom siya o kung ano paman. Paglapit ko sa kanya, ay bigla na itong tumigil at dumikit-dikit sa binti ko na para bang naglalambing. Dahil dito ay naputol na ang usapan namin ni Mang Gaspar. Saka na lang po ulit tayo mag-usap. Maaga pa po ang pasok ko bukas. Kailangan ko na magpahinga. Sige anak, sabihin mo lang sa akin kapag may kailangan ka. Sana'y maging mahimbing ang pagtulog mo. Nagdaan pa ang mga araw. Napakonti-konti ko na ring nararamdaman na nagpapakatatay sa akin si Mang Gaspar. Kahit papaano ay naintindihan ko na rin na kaya niya lang naman ako ipinamigay upang mapabuti ako. Naniniwala rin ako na wala namang magulang ang gustong magdusa o mapahamak ang kanyang anak. Kaya kahit masakit siguro sa kanya, ay nagsakripisyo na lamang siya. At tungkol naman sa paghihiganting sinabi niya, pinag-isipan ko rin ito dahil sa tingin ko'y karapat dapat talagang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ina ko. Papayag na sana ako nang biglang may nangyaring nakapagpabago ng isip ko. Lunes ng hapon, bandang alas 4, nagdesisyon na akong umuwi agad para matulungan ko sa mga gawaing bahay si Mang Gaspar. Sasabihin ko na rin sana na handa na akong pagplanuhan ang pagtutuos namin ng antingero na binanggit niya. Nang biglang may humatak sa akin at nagpakilala bilang si Teng. Teka, sino ka? Ponyo, huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Ako si Teng. Kapatid ako ng nanay mo. Ni Nanay Carol po. Hindi. Kapatid ko ang totoong nanay mo na si Mia. At oo, isa rin akong aswang katulad niya. Sa bahay na lang po tayo mag-usap. Sakto at pauwi na rin ako. Hindi pwede. May kailangan ka malaman tungkol kay Gaspar. Nililin lang ka lang niya. Hindi siya ang totoong ama mo. Gulong-gulo na naman ang isip ko sa naganap na revelasyon na para bang pinaglalaroan na lang ako ng tadhana. Ano na naman ba ang malalaman ko tungkol sa aking pagkatao? Nawala na nga sa akin ng mga magulang ko. Bakit may makakaisip pang linlangin ako? Ano bang nagawa kong masama? Yan ang mga tanong sa isip ko noong mga sandaling yon. Hindi ko na alam kung anong totoo, kung sinong paniniwalaan ko. Totoo na patay na ang nanay mo, pero hindi si Rodolfo ang pumatay sa kanya. Rodolfo? Siya, ang antingero na binanggit sa iyo ni Gaspar. Siya ang totoong tatay mo. Ang gustong mangyari ni Gaspar ay ikaw mismo ang gusto niyang pumatay sa sarili mong ama. Akala namin ay totoong nagmahalan ng nanay mo at si Gaspar. Mali pala kami dahil naawa lang ang nanay mo sa kalagayan ni Gaspar. At si Gaspar naman ay kapangyarihan lang ng pamilya namin ang nais niya. Kaya nagpanggap siyang mahal niya ang nanay mo. Ang alam ko kasi, masalimuot ang pagkabata ni Gaspar kaya siya nagkaganyan. Nang dumating sa buhay nila si Rodolfo, ay nasira ang plano ni Gaspar. At ang pagkakamali lang ng kapatid ko ay hindi niya hiniwalayan si Gaspar habang nakikipagrelasyon na rin siya kay Rodolfo. Ang dahilan ng nanay mo ay naawa lang talaga siya kay Gaspar. Nang nabuntis si Rodolfo si Mia, ay nagtanan sila. Hanggang sa nalaman ni Gaspar na nanganak na pala si Mia. Nakipagkasundo si Gaspar sa isang grupo ng masasamang aswang na salakayin ang lugar ni Rodolfo. At habang nakikipaglaban si Rodolfo sa mga aswang na yon, ay sinamantala ni Gaspar ang pagkakataon na ito upang patayin ang iyong nanay at nakawin ka. Nadatnan na lamang daw ni Rodolfo si Mia na punong-puno ng saksak ang katawan
At bago raw malagutan ang hininga si Mia, ay nasabi niya pa na ninakaw ka ni Gaspar. Ang dahilan daw kung bakit ako ipinampon ni Mang Gaspar ay ayaw niyang alagaan ang bunga ng pagmamahalan ng aking ina at ni Tatay Rodolfo. Nasusuklam at nandidiri raw siya sa akin. Sa pagkakataong ito ay napagdugtong-dugtong ko na ang pangyayari. Simula doon sa narinig kong usapan nila Papa Isko na may kailangan daw siyang ibalik kay Mang Gaspar hanggang sa pagkasunog ng aming bahay at pagkamatay ng aking mga kinilalang magulang. Ayokong magsalita ng patapos dahil wala pa naman talaga akong ebidensya. Kaya pinagplanuhan namin ng aking tiyuhin na si Teng ang kailangan namin gawin upang mahuli siya. Kailangan makita ng sarili kong mga mata ang katotohanan. Mabuti na lamang din at alam ni Tiyo kung saan naninirahan si tatay, kaya walang magiging problema sa pagkikita namin. Sinabi ko kay Tiyo Teng na magpapanggap ako na wala akong alam sa mga susunod na araw upang maisagawa namin ang aming mga plano. Mga aswang din kami, kaya kahit papaano ay lamang kami kay Mang Gaspar. Kaya't pagdating ko sa bahay ay nagkunwari akong walang alam sa totoong pakay niya sa akin at tinuloy ko ang pagpayag sa pagsugod namin sa pamamahay ni Tatay Rodolfo. Biyernes ng gabi kami susugod, kaya't mayroon pa akong ilang araw para ipaalam kay Tio Larry ang katotohanan. Kakailanganin din kasi namin ang tulong niya sa paghuli kay Mang Gaspar. May koneksyon kasi siya sa kapulisan, kaya kapag nakasabwat namin ang mga pulis ay mapapadali ang pagkulong sa kanya. Kailangan lang na lumabas mismo sa kanyang mga bibig ang lahat ng masasamang ginawa niya. Nais ko na rin makilala at makausap si Tatay Rodolfo para makapaghanda rin siya sa mangyayaring pagsugod namin sa kanyang bahay. Kaya noong sumunod na araw ay hindi mo na ako pumasok sa paaralan at nakipagkita na ako kina Tio Larry at Tatay Rodolfo. Dala-dala ko na rin si Timo dahil takot ako sa kung anong pwedeng magawa ni Mang Gaspar sa kanya. Hindi naman ako nabigo dahil pinaniwalaan nila ako at sinuportahan ako sa plano namin ni Tio Teng na paghuli kay Mang Gaspar. Ilang taon kong hinintay na makilala rin kita, anak ko. Inasam-asam kong makilala ka at mayakap ka ng mahigpit. Salamat sa Diyos dahil sa wakas ay natupad din ang hiling ko. Anak, mahal kita, anak ko. Masayang masaya po ako, Tay. Pakiramdam ko'y nakumpleto na ako dahil nakilala ko kayo at nalaman ko ang totoong pagkatao ko. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin. Alam ko pong hindi pa huli ang lahat. Magkasama na po tayo ngayon. Pagkatapos ng madamdaming usapan na yon, ay napansin ni Tatay Rodolfo na daladala ko si Timo sa bahay niya. Natuwa rin naman siya dahil mapagmahal din daw ako sa mga hayop. Namanaw ko raw ito sa kanya. May mga alaga rin kasi siyang aso at pusa. Natanong niya kung anong nangyari sa balahibo ni Timo dahil kulang-kulang ito. Nabanggit kong nalagas ang mga ito at natagpuan ko sa ibabaw ng aking kama. Anak, magpasalamat tayo kay Timo dahil kusa siya nagbigay ng swerte sa iyo. Marahil ang mga nalagas na balahibo niya ang dahilan kung bakit kayo nandito ngayon. Oo nga po, Tay. Kaya siguro kahit pinagbantaan ni Mang Gaspar si Tio Teng na papatayin niya ito kapag lumapit siya sa akin at sinabi niya ang sikreto ni Mang Gaspar, ay pinili niya pa rin tulungan ako at wakasan na mga katanungan tungkol sa pagkatao ko. Ngayon, kailangan ko lang talaga marinig galing mismo sa bibig ni Mang Gaspar ang lahat ng ginawa niya sa pamilya natin. Bago ako umuwi sa bahay ni Mang Gaspar, ay napag-usapan din namin ang pagiging antingero ni Tatay Rodolfo. Ipinakita niya rin sa akin ang kanyang mga anting-anting at mga mutya ng kalikasan. Isa na doon ang pangil ng kidlat na nagbibigay sa kanya ng pambihirang bilis at lakas na kanya raw gagamitin kung sakaling may labanang mangyayari. Hindi rin kasi namin alam kung ano pa ang kayang gawin ni Mang Gaspar at baka may tangan din daw itong malakas na anting-anting. Mas mabuti na raw na masigurado namin dahil kahit may dugong aswang daw ako, ay wala pa naman daw akong karanasan sa pakikipaglaban.
Biyernes ng gabi ay handa na kaming sumugod ni Mang Gaspar sa tahanan ni Tatay Rodolfo. Alam mo nang gagawin mo, Ponyo. Kapag nakahanap ka ng pagkakataon na ipatayin mo na agad yung demonyong antingerong yon. Nakakasigurado naman ako na kung gamitin ka man niya ng mga anting-anting niya, walang talab yun sa'yo. Alam kong kapag nalagay tayo sa alanganin, ay siguradong lalabas ang totoong lakas at bilis mo bilang isang makapangyarihang aswang. Dahil ganyan ang lahat ng aswang sa pamilya natin. Ganyan din ang mga lolo at lola mo. Malalakas at mabibilis. Nakita mismo yan ng mga mata ko noon. Huwag ka pong mag-alala. Alam na alam ko na po nararapat na gawin. Tara na po. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Pagdating namin sa teritoryo ni Tatay Rodolfo, ay biglang sumigaw si Mang Gaspar ng napakalakas. Hoy! Demonyo! Lumabas ka dyan at magtutuos tayo! Gaspar, ano pa bang gusto mo? Wala na si Mia. Tigilan na natin ito. Ayaw na kitang patulan dahil siguradong pag nawalan ako ng pasensya sa'yo ay madedihado ka. Dihado? Nagpapatawa ka ba? Kunwari kong sinugod si Tatay Rodolfo, ngunit hindi man lang siya naapektuhan sa mga suntok at sipa ko dahil gamit niya ang kanyang pangil lang kidlat. Kailangang mapaniwala namin nakakampi ako ni Mang Gaspar, kaya patuloy ako sa pagsalakay kay Tatay. Pero sinadya rin namin na hindi siya masasaktan ng todo. Kailangang makita ni Mang Gaspar na kawawa ako sa laban namin ni Tatay, kaya tinanggap ko ang mga pisikal na pananakit sa akin ni Tatay. Kailangang maging makatotohanan ng laban namin. Nang makita ni Mang Gaspar na tumalsik at humandusay na lamang ako, ay biglang lumabas ang kanyang totoong kulay. Punyemas kang bata ka! Aswang ka ba talaga? Bakit napakahina mo? Ang buong akala ko'y malakas ka rin katulad ng mga kapamilya mo. Wala kang kwenta! Inutil! Bakit po ako pinagsasalitaan ng ganyan? Sinunod ko naman ang gusto mo. Sadyang napakalakas lang talaga nitong antingerong ito. Dahil mahina ang utak mo, bobo! Dapat pala hindi na lang kita binuhay. Wala ka naman palang pakinabang sa akin. Dapat pala nasunog ka na rin kasama ng punyetang mag-asawa na sina Scott Carol. Oo, sinulog ko ang bahay nyo at sinigurado kong mamamatay sila. Ayaw ka kasi nilang ibigay sa akin. Ang usapan namin ay kapag 15 anyos ka na, ay kukunin na kita sa kanila para mapatay mo ang sarili mong ama. Ngunit napakatigas ng ulo nila, kaya ayan tuloy ang napala nila. Mabuti na lang at naniwala ka sa kwento kong ako ang nagligtas sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ka nakalabas ng bahay ninyo. Nakita na lang kitang nakahandusay at walang malay sa labas ng bahay ninyo. Pinalabas kong ako ang nagligtas sa'yo para mapalapit sa akin ang iyong loob at may sagawa ko rin ang aking plano. Sa pagkakataong ito'y napatunayan kong si Timo ang nagligtas sa akin. Totoong nakita ko talaga siya na inalalayan ako palabas ng bahay. Tila isang anghel na protektor sa akin si Timo na isinugo ng Diyos at ng aking inang nasa langit upang gabayan ako at protektahan sa kapahamakan. Kapag nawala ka sa landas natin, ang punyemas mong Tatay Rodolfo ay magiging makapangyarihan at mayaman na rin ako. Alam ko kasing ikaw ang kaisa-isang tagapagmana ng mga ari-arian, negosyo at pera ni nais ko. Mapapasakin sana ang lahat ng yon kung hindi ka lang tanga at mahina. At isa pa pala, anong mararamdaman mo kung nakasama mo sa isang bubong ang totoong kumitil sa buhay ng ina mo? Ang saya, hindi ba? Lintik kasi ang pagmamahalan ni Mia at Rodolfo. Hadlang sa pagiging hari ko. Kung hindi mapapasakit si Mia, nararapat lang na wala ng kahit sino pang makinabang sa kanya, kaya pinatay ko siya. Anong klase kang tao? Masahol ka pa sa halimaw. Bakit nagawa mo ang mga ito, Mang Gaspar? Ibinahagi sa amin ni Mang Gaspar ang pinanggalingan niya. Nagmula raw siya sa isang pamilya na salat sa buhay. Ninais daw ng kanyang mga magulang na magkaroon ng anak na babae. Ngunit ilang beses silang nabigo, kaya umabot sila sa 10 magkakapatid. Siya raw ang bunso, kaya ang ginawa raw ng mga magulang niya
ay itinuring siya ng mga ito bilang babaeng anak nila. Binihisan daw siya ng mga pambabaeng damit at pinilit siya ng mga ito na kumilos at magsalita na para bang isang babae. Alam niya sa sarili niya na siya'y lalaki, ngunit kapag hindi siya sumusunod sa kagustuhan ng mga magulang niya, ay binubugbog siya ng mga ito. Matalang daw ang walang latay sa kanya. Kaya noong 15 taong gulang siya, ay naglayas siya at nagdesisyon na buhayin na lamang ang kanyang sarili. Ngunit kahit pala nawala na siya sa poder ng kanyang mga magulang, ay mahihirapan pa rin siya na dumating sa puntong halos mamatay na siya sa gutom. Hirap din daw kasi siyang makahanap na mapagtatrabahuan dahil walang gustong tumanggap sa kanya. Hindi naman daw siya nakapag-aral, kaya't limitado lang ang kaya niyang gawin. Kung magkaroon man siya ng mapagkakakitaan, ay kulang na kulang pa rin para sa kanya. Hanggang dumating ang isang araw, nakilala niya si Nanay Mia. At yun na raw sana ang simula ng pag-angat niya sa buhay. Pagkatapos ng mga sinabi niyang yun, ay biglang nagsilabasan ang mga pulis para hulihin siya. Anong ibig sabihin nito, Ponyo? Traidor kang bata ka! Ito na ang wakas ng kasamaan mo, Mang Gaspar. Kailangan mong pagbayaran ang lahat ng kasalanan mo sa amin. Ah, talaga? Meron ka pang hindi alam ang tungkol sa akin, Ponyo. Sa isang kurap lamang, ay biglang nawala sa paningin namin si Mang Gaspar. Sinasabi ko na nga ba, at meron siyang tangang anting-anting. Gumamit siya ng tagabulag, kaya hindi natin siya makita ngayon. Sigurado akong tumatakas na siya ngayon. Anong gagawin natin? Paano natin siya mahuhuli? Tay, nakalimutan mo bang aswang ako? Huwag kang mag-alala, dahil kahit hindi natin siya nakikita, naaamoy at nararamdaman ko naman siya. Bilisan niyo, Tay. Nandun siya sa may puno ng nyog. Nang banggitin ko kung saan eksakto si Mang Gaspar, ay nawalan ng bisa ang kanyang tagabulag. Nakita namin lahat na tumatakas na siya noong mga sandaling yon. Kaya hinabol siya ni Tatay at pinatumba. Wala nang nagawa pa si Mang Gaspar dahil walang-wala siya sa lakas ng aking ama. Naging matagumpay kami sa pagpapakulong sa kanya. Hindi namin siya pinatay dahil Diyos na mismo ang magpaparusa sa kanya. Ngunit kailangan niya pa ring makulong upang kahit papaano ay pagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Papa Isko, Mama Carol at Nanay Mia. Hiling lang namin na sana ay habang nasa kulungan siya ay mapagtanto niya ang kanyang mga kamalian sa buhay at makapag-isip siya ng pagbabago. Pagkatapos ng lahat ng yun, ay nagdesisyon akong manirahan kasama si Tatay Rodolfo. Nagpasalamat din ako ng lubos kina Tio Larry at Tio Teng sa pagtulong nila sa amin. Sa wakas ay matatahimik na rin kaming lahat. Pagkalipas ng ilang taon, tumulong na ako kay Tatay Rodolfo na mamahala sa naiwang negosyo ni Papa Isko sa akin. Isinabay ko ito sa aking pag-aaral, kaya natupad ko ang aking pangarap na maging doktor katulad ni Papa Isko at Nanay Carol. Itinuloy ko ang aking panata na alagaan ang mga aso at pusa sa kalye na nangangailangan ng tulong. Hinikayat ko rin ang mga kakilala kong tumulong at mag-ampon kung sakaling kayanin din nila. Ilang taong ko rin nakasama ang pinakamamahal kong alaga na si Timo. Naging masaya ang buhay niya sa piling namin dahil minahal ko siya ng lubos. Natatandaan ko pa, nayakap ko siya nang bawian na siya ng buhay. At ilang araw lang pagkatapos na matay ni Timo, ay may dumating na puting pusa naman sa buhay namin na pinangalanan kong Tipo. Sa kasalukuyan ay hindi na ako nag-asawa pa. Inalaan ko na kasi ang buong buhay ko sa pagtulong sa mga nangangailangan, mapahayop o tao man. Nararamdaman ko ang busilak na pagmamahal sa mga isinusukling ngiti at pagpapasalamat ng aking mga pasyente sa akin, pati na rin ang lambing ng mga inaalagaan kong hayop. Ito ang landas na pinili ko na nakakapagbigay sa akin ng totoong kasiyahan. Ito na po ang huling bahagi ng aking kwento. Maraming salamat sa mga nakinig. Pagpalain sana tayong lahat ng ating Panginoon.
Wakas,